Good morning. Good morning ulit. Magandang umaga po. Our Father is so good. Ang atin pong amay napakabuti. Amen. Yes. Are you ready to listen to the Word of God? Handa na po ba tayo lahat makinig sa salita ng Diyos? Kojabulos. Sorry. So still we are series of God's first statement. Hanggang ngayon po, tayo po ay nandun pa rin po sa series ng unang pahayag ng Diyos. Yeah, it is not easy to understand, Opo, hindi po ito ganun kadali na maunawaan, but it's so important. ngunit ito po ay That's napakahalaga. why every year we used to study this one. Kaya naman po, kada taon, atin po itong binabalikan at pinag-aaralan. Several weeks we thought about man. Ilang linggo na po nating pinag-uusapan ang tungkol sa tao. Today's subtitle is, as you see, what? Kingdom. Ang ating naman pong subtitle ngayon, nakikita po ninyo, ay kaharian. Even the word of kingdom is so misunderstood. Kahit po ang salitang kaharian ay hindi pa rin po natin masyadong nauunawaan. So, this is the first preaching of Jesus. Ito po ang unang pagbabahagi ni Jesus. First, meaning most important matter. Pag sinabi pong una, ibig sabihin po nun, ito po yung pinakamahalaga. Without understanding of God's first statement, we cannot interpret it. Kung hindi po natin nauunawaan ang unang pahayag ng Diyos, hindi rin po natin ito mauunawaan. It seems you think yourself you know it well, Iniisip mo na lubos mo nang nauunawaan ito, yet still you meditated several times. at lagi mo po itong pinagninilay-nilayan, Then you will understand what God wants us to do. at mauunawaan mo po kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. So we read first preaching of Jesus. Babasahin po natin ang unang pagbabahagi ni Jesus. They said, go. From that time on, Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Yeah, it's a very well-known verse. Ito po ay hindi na maipagkakaila sa atin na verse. Kilalang kilala po natin ito. But still, so many parts was misunderstood. Ngunit marami pa rin pong bahagi nito ang hindi pa po natin lubos na nauunawaan. This one, we will conclude, and at the end, Ito po ay atin pong bibigyan ng conclusion sa huli. but still we need to study God's first statement. Ngunit kailangan pa rin po nating pag-aralang muli ang unang kapahayagan ng Diyos. I hope you already memorized this Genesis chapter 1:26. Umaasa po ako na lahat po tayo ay kabisado na po itong Genesis 1:26. Not all, but even half, you Di- must memorize it. Hindi man po buo, kahit po yung kalahati na mahalaga ay kailangan po makabisado po natin. We'll read up to the word dominion. Babasahin po natin hanggang doon sa salita na dominion. Are you ready? Handa na po ba? Opo. They said, go. And God said, "Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion." Yes, that must be understood well. Yun po ay dapat nating maunawaan ng mabuti. It's actually review some parts. Ito po ay balik-tanaw na lamang po, lalo na doon sa mga ibang bahagi. So, what is the meaning of image? Ano po ang kahulugan ng salitang imahe o image? Yeah, young ones here. What is the meaning of image? Dito po sa mga batang-bata, ano po ang kahulugan ng imahe o image? The older ones. Dito naman po sa katandaan, ano po yung kahulugan? Read it. Cassette, go.
character, personality, love, forgive, Forgive, generosity, merciful. So it's character and personality. Ito po yung tinatawag na karakter at personalidad. We call it who is he. Ang tawag po natin dito ay sino ba So, ang Diyos? What is likeness? Ano naman po yung likeness o pagiging katulad? It's not looks like, Hindi, but hindi po ito kamukha, kundi ito po ay function, like. whatever God does, also we do. Kung ano man po ang ginagawa ng Diyos, ganun din naman po atin po itong ginagawa. Father does, but children cannot. We call it what? Disabled. Kung ang ama ay kayang gawin o ginagawa niya, ngunit ang anak ay hindi nagagawa, ano po ang tawag natin doon? Disabled That's po o why walang our kakayahan. Father is perfect. Children have to be perfect too. Kung ang atin pong ama ay ganap o perpekto, dapat po ang mga anak niya ay ganap din o perpekto. So that's why image plus likeness equals DNA. Kaya po ang imahe at pagkakatulad, ang ibig sabihin po yan ay DNA. Also we call it seed of God. At tinatawag din po natin itong buto ng Diyos. Finally, we call ourselves child of God. At sa huli nga po, atin pong tinatawag ang mga sarili natin na tayo po ay mga anak ng Diyos. I think you have no question about it. Naniniwala po ako na wala kayong tanong tungkol po dito. Because we studied several times. Sapagkat maraming beses na po natin itong napag-usapan. So still we need to study them. Ngunit kailangan pa rin po natin itong pag-usapan yung salitang sila o Them tayo. means human. Ang them po, tinutukoy po dito ay ang tao. Man originally come from the original word is human. At ang man po ay galing sa salitang human. Then human combines two words. At yung human po ay binubuo ng dalawang salita. Humos. Ito timing Humos ka Man. man. Humus po at man. How human was made? Paano po ba nilikha ng Diyos ang tao? Genesis chapter 2:7. Genesis chapter 2:7. Sa Genesis 2:7 po, paano po nilikha ng Diyos ang tao? Then only two things. Meron pong dalawang bagay. Just then, breathe. Yung po ay alabok at yung hininga ng Diyos o buhay Humus ng means Diyos. dust. Ang ibig sabihin po ng humus ay dust o Other word alabok. is earth. Sa ibang salita po ay lupa. Then, other word, man is breath. At yung tao naman po ay breath o We hininga. call it also spiritual. Being. Tawag din po natin ito ay spiritual na pagkatao. That's why human has two elements. Ang tao po ay binubuo ng dalawang elemento. One is dust and one is spiritual being. Ang una po ay alabok at yung pangalawa po ay yung espiritu ng Diyos. We already studied why is so important. Na pag-aralan na din po natin kung bakit po itong mahalaga. That's why only human has a right to do everything on the earth. At tanging tao lamang po ang binigyan ng Diyos ng karapatan na gumawa o kumilos dito sa sandaigdigan. Because God, according to God's statement, Dahil ayon po sa pahayag ng He Diyos, made the law, let the human do everything on the earth. gumawa po siya ng batas na ang tao po ang binigyan niya ng kakayahang mamahala dito sa mundo. That's why human still, we call imagine likeness equals DNA, okay? Ang tawag din po natin sa tao ay imahe at katulad ng Diyos na mayroong DNA. So we have DNA of God, At meron nga po tayo na DNA ng Diyos. then we have seed of God ulit. At yun po ay tinatawag na buto ng Diyos. We are the carrier of ego eimi. At tayo nga po yung tagapagdala ng ego eimi. Are you with me?
Nakikinig po ba tayo? Nakakasabay po ba? Yes, we studied already. Napag-aralan na po ito natin nung nakaraan. When we accept Jesus Christ, Jesus came into you. Nung tinanggap mo si Jesus ay nanahan sa'yo o nanatili sa'yo. That's why we are carrier of Jesus. Kaya naman tayo po ay tinatawag na tagapagdala ni Jesus. We are the carrier of seed of God. At ikaw ang tagapagdala ng buto ng Diyos. Ego eimi means Jesus proclaim himself, I am He. At ang ego eimi po, ibig sabihin po niya, sinabi ni Jesus na ako'y si ako nga. Then, what is this? We are kings. Tayo rin po ay mga haring maliliit. First king is Jesus. Yung unang king po ay si Jesus. We are kings. At tayo po yung mga kings o maliliit na Yes. hari. And other one. We are what? Gods. Tayo din po ay tinawag na Diyos. Why? Our Father is God. Bakit po? Sapagkat ang ating Ama ay Diyos. We are gods. Tayo rin naman po ay mga Diyos. Of course, human itself cannot be God. Ang tao po, sa ganang sarili niya, hindi po siya magiging Diyos. Because of God is God, Father is God, that's why we are gods. Sapagkat ang ating Ama po ay Diyos, kaya naman tayong mga anak niya ay Diyos din po. Then, we studied who we are and what we are. At pinag-aralan nga po natin kung sino po ba tayo at kung ano po tayo. That is so important, what we have to do. At yun po ang pinakamahalaga. Ano nga po ba ang dapat nating gawin? Then, God gave dominion to the human. At ibinigay nga po ng Diyos ang paghahari o kapamahalaan sa tao. Let them have dominion. Hayaan mo sila na mamahala. God made human, then God said, let them have dominion. Nilikha po ng Diyos ang tao at sinabi po ng Diyos na ang tao ang mamamahala. Other word, let them have kingdom. Sa ibang salita po, hayaan na sila ay magkaroon ng kaharian. We already studied how kingdom was made. At natin po napag-aralan paano nga po ba nabuo ang paghahari o kaharian. Yes, later on we'll study again. At mamaya po, babalikan po natin ulit yan. Anyway, God only gave kingdom to the human. At ang kaharian nga po ay ibinigay lamang ng Diyos sa tao. That's why you and I, children of God, must have kingdom. Kaya naman ikaw at ako, tayo na mga anak na Diyos ay dapat na may kaharian. If you don't have kingdom, you cannot be king. Kung wala kang kaharian, hindi ka pwedeng maging hari. Okay? That's why God gave us kingdom. Kaya nga po, binigay sa atin ng Diyos ang kaharian. Then, review na lang, one more. Reviewin na lang po natin ulit. Let Isang them beses pa. have dominion. Sila ang may kapamahalaan, Other word, let them have kingdom. na sila ang binigyan ng Diyos ng kaharian. Who is them? Sino po ba yung them? Who is O them? sila? Man. Who is them? Sino po yung them? Who is them? Man. Just like you and I, the children of God. Yung them po ay tayo na mga anak ng Diyos. That's why let them have kingdom. God said, let them have kingdom. Sabi nga po ng Diyos na hayaan sila na magkaroon ng kaharian. As long as He said, nobody can change His word, even Himself cannot change. At kapag diniklara na nga po ng Diyos, walang sino man po ang pwedeng magbago sa salita ng Diyos. Kahit pa yung kanyang sarili, hindi po niya pwedeng baguhin kung ano yung kanyang ipinatupad na at sinabi. Up to this point, it's very beautiful story. Hanggang dito po sa punto na ito po ay napakagandang kwento. God gave everything to the human. Binigay po ng Diyos sa tao ang lahat ng bagay. But God gave even one condition. Ngunit nagbigay rin po ang Diyos na isang kondisyon. This is what God gave human, one condition. At ito po yung kasunduan na binigay ng Diyos sa tao. Sorry, Genesis chapter 2:15. No, Genesis chapter 2:17. Sorry. Ito po ay Genesis 2:17.
consider me, I am very old. Pasensya na po. Bumabata. Forgive me, please. Anyway, so, Genesis chapter 2:17, God gave that condition to the human. At sa Genesis 2:17 nga po, ibinigay po ng Diyos yung kondisyon o kasunduan. When you eat, what? Knowing what? Tree of good, knowledge of good and evil, Kapag kinain mo yung bunga ng puno ng nakakaalam ng mabuti at masama, what will happen to them? ano ang mangyayari kay Eva at Adan o sa They tao? will die. That's Sila po why ay mamamatay. all human die. Kaya po lahat ng tao ay namatay. So, already we studied several times what is the meaning of die. At ilang beses na rin po nating napag-aralan ano ang kahulugan ng pagkamatay. Of course, physical death. Pisikal na kamatayan po. As long Una, as the heart will stop and breathe will stop, then we call it death. kapag huminto na po yung tibok ng ating puso at maging yung ating hininga, ito po ay tinatawag nating pisikal na kamatayan. What is second meaning of die? Ano po yung pangalawang kahulugan ng die? Spiritual death. Spiritual na pagkamatay. What is the meaning of spiritual death? Separation with God, from God, still same. Ito po ay ang paghihiwalay ng tao at ng Diyos. Then, our church made another meaning of die. At ang ating pong sambahayan ay may pangatlong kahulugan ng pagkamatay. What is third meaning of die? Ano po yung pangatlo na kahulugan ng pagkamatay? I cannot hear you. Again? Lost everything. Ang mawala po ang lahat ng bagay. God gave everything to the human, Binigay po ng Diyos ang lahat sa tao. right? Tama po? That's why human become king of his kingdom. Ang tao po ay naging hari ng kanyang kaharian. That he has authority to rule over everything in his kingdom. At nasa kanya po ang lahat ng kapangyarihan para pamahalaan ang kanyang kaharian. But as long as you will eat the tree of knowing good and evil, everything what you receive from me will belong to Satan. At kapag nga ikaw ay kumain ng bunga ng nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, lahat ng binigay sa iyo ng Diyos ay mapupunta kay Satanas. Not only kingdom, but the Adam and Eve, all human, also belong to or become slave of God. Hindi lamang po hindi lamang po yung kaharian ang mawawala, kundi maging si Adan at si Eva ay naging alipin ni Satanas. That's why God saved us from the slave of Satan through Jesus Christ. Kaya naman po iniligtas po tayo ng ating Diyos sa ating pong pagiging alipin ni Satanas sa pamamagitan po ni Jesus. That's why God gave everything to the human. Binigay nga po ng Diyos ang lahat ng bagay sa tao. But human lost. Ngunit nawala po ito sa That's tao. why Satan become king. Si Satanas nga po ang naging hari. Satan become also the master of slaves. At si Satanas po ang naging master o Panginoon ng mga alipin. That's why we define the meaning of that is lost everything. Kaya po yung lost everything, ito po yung tinatawag na pangatlong kahulugan ng pagkamatay. If we don't know what we lost, then we cannot find what we even had. Kung hindi po natin malalaman kung ano yung nawala sa atin, hindi rin po natin malalaman kung ano po ba yung meron tayo noon. For example, Halimbawa po, I gave you a 10 pesos coin, 20 pesos coin, and 5 pesos coin, 1 piece of coin. halimbawa binigyan ko po kayo ng 20, 10, 5 at piso na barya. You remember what you received from me.
At naaalala mo kung ano yung tinanggap mo mula sa akin. Somebody get one of them, one of the coin, you might ask, oh, that's mine. At merong isang kumuha nung isa doon sa mga barya na binigay sa'yo, siguro malalaman mo na ay akin yan. But if you don't know how many coins, then even though you lost it, you don't know what you lost. Ngunit kung hindi mo alam kung ilan yung tinanggap mo na barya, kahit mawala mo yung isa doon, wala kang pakialam or hindi mo nalalaman na nawalan ka. We human lost. Tayo pong tao ay nawalan. We have no ability to get it back. At wala po tayong kakayahan na ibalik ang nawala sa That's why atin. Jesus paid the wage of our sins. Kaya po si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Jesus took it back from Satan. Ibinalik ni Jesus yung nawala sa atin mula kay Satanas. He didn't get it, but he gave to the original owner. Hindi po tayo ang nagbalik nito, kundi si Jesus ang naglagay po nito o nagbalik sa orihinal na We posisyon. call it Redeemer. Ang tawag po kay Jesus ay tagatubos. That's why we call Jesus is our Redeemer. Kaya po tinatawag natin si Jesus na manunubos. That's what Jesus, the first preaching. Yun po yung unang pagbabahagi ni Jesus. That's why human lost everything, not only kingdom, but everything. That's why Satan become owner of them. Kaya po nawala sa tao ang lahat ng bagay, hindi lamang po yung kaharian, kundi lahat ng bagay po at si Satanas nga po yung naging tagapagmay-ari ng lahat. Dominion, we already understood kingdom. Ang dominion po, naunawaan na po natin na ito ay Is kaharian. also review. We already studied. Ito po ay pagbabalik tanaw lamang po. Original word Hebrew is mamlaka. Ang original pong salita ng Hebreo ay mamlaka Yeah, Greek word is basilia. at sa Grego po ay basilia. We already knew the meaning of to rule, sovereignty, to reign, kingdom, to be king, even royal rules. Ito po yung mga kahulugan. Ito po yung paghahari o pagiging hari. That's why king is the one reign over his kingdom. We call it kingdom. At yung hari nga po ang siyang namamahala at siyang nagro-rule doon sa kanyang kaharian. Ito po ay matatawag na po nating kaharian o paghahari o kingdom. Kingdom also made by two words. At ang kaharian po o kingdom ay mula sa dalawang King salita. is the one dominate. Ang hari po ang siyang namamahala. King, then dominate. Hari at dominate, Even dalawang king salita po. rules. Ang hari po ang siyang namamahala o So, nasusunod. Removed innate, Tanggalin lang po natin yung innate. then become kingdom. At pag pinagsama po ay kingdom. That's why God gave kingdom to the human. At ibinigay nga po ng Diyos ang kaharian sa tao. But as we studied, human lost everything. Ngunit sa ating pong pag-aaral, nawala po sa tao ang lahat ng That's why bagay. Jesus came to get it back from Satan and give it to the original owner. Kaya nga po, dumating si Jesus at binawi po niya kung ano yung mga nawala sa atin at inilagay niya po sa orihinal na posisyon. That's what we call Jesus' first preaching. At yan po yung tinatawag na unang pahayag ni Jesus. That's why Jesus proclaimed himself why I came on the earth. Ipinahayag po ni Jesus kung bakit po siya naparito. So that people will know why Jesus was born. At para rin po malaman ng tao kung bakit ipinanganak si Jesus. Also now, children of God will know why Jesus became even flesh. At ngayon po sa mga sumasampalataya, mauunawaan po natin kung bakit si Jesus ay nagkatawang tao. That's why first statement or first preaching is so important. Kaya po yung unang pahayag o unang pagbabahagi ni Jesus ay napakahalaga. That's why I put one first slide, the first preaching of Jesus. Kaya po sa unang kong slide, ang una ko pong nilagay, itong unang pahayag ni Jesus. So we'll read again. Kaset ko.
From that time on, Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." So we need to study word by word of first preaching of Jesus. Atin pong pag-aaralan ito, salita, bawat bahagi ng salita sa unang pahayag ni What Jesus. is repent? Ano po yung repent? Okay, repent. When you come to the original dictionary, it says to change one's mind or purpose. Sa orihinal na kahulugan po, ito po ay tinatawag na baguhin mo yung iyong isip at ang iyong layunin. Commonly, we understood repent is change direction. Pangkaraniwan po, ang pagkaunawa po natin sa repent o pagsisisi ay baguhin mo lamang yung iyong daan. You go your own way, but change your way to God. Na ikaw ay may sariling takbuhin sa buhay, ngunit pinalitan mo na, ikaw naman ay naging masunurin na sa Diyos. But this is original meaning. Ngunit ito po yung orihinal na kahulugan. That's why Jesus said, repent. Kaya po sinabi ni Jesus na pagsisihan ninyo ang inyong mga According to the original kasalanan. meaning, change your mind and your purpose. Ang ibig sabihin po noon ay baguhin mo ang iyong kaisipan at ang iyong layunin. Okay? That is the meaning, to change your mind and your purpose. Baguhin ang iyong kaisipan at baguhin ang iyong layunin. What is next red letter? Ano po yung susunod na pulang letra o salita? 4. Ito, walang mata. Meron ba? What is the next red letter? Ano po yung sumunod na red na letter o word na nakapula? 4. Mahina. I am so sleepy. 4. What is next red letter? 4. Thank you. 4. Everyone knows meaning of 4. Lahat naman po ay nakakaunawa kung ano po ang ibig sabihin ng 4. English, there is 4, but Korean, the Bible, there is no 4. Sa English po na Biblia, meron pong salitang 4 or para sa, ngunit sa Korean po ay walang salitang 4. What is the meaning of 4? Ano po ang kahulugan ng salitang it has 4? several meanings. Meron po itong iba't ibang But this kahulugan. Why or because? Bakit or para sa? The reason why you have to change your mind and purpose. Ibig sabihin po, yung dahilan kung bakit kailangan mong baguhin ang iyong isip at ang iyong layunin. You have to wash your face. Kailangan mong hugasan ang iyong muka. For you will become so handsome and beautiful. Para naman ikaw ay mas lalong maging maganda o gwapo. Just like 4 is reason or because. Why? Katulad po ng 4, yan po ay ang dahilan kung bakit kailangan po nating So gawin. we already studied 2 words. Dalawang salita na nga po yung ating napag-aralan. Change your mind or purpose. Why? Then continued his message. Baguhin ang iyong isip at ang iyong layunin para saan? Anong dahilan? So next red letters, kingdom of heaven has come nearer. At yung sumunod po ng mga pulang letra ay yung kingdom of heaven has come near. Near meaning is become closer. Ang near po, ang ibig sabihin po niyan ay nalalapit na. Meaning not yet established or come to the point yet, still on the way. Ibig sabihin po niyan ay hindi pa po nagaganap, kundi malapit na. So, we'll read nearer. Kaset ko? I will redeem what you lost, kingdom. Yeah. I will redeem your kingdom, not yet. Aking tutubusin o ibabalik ang iyong kaharian. Yes, that is my purpose. Yun yung aking dahilan. But I didn't pay your wage yet. Ngunit hindi ko pa nababayaran yung inyong pagkakautang ng kasalanan. He have to die.
Kailangan pong mamatay ni Jesus so that He could pay the wage of our sins. nang sa gayon upang mabayaran po yung ating mga kasalanan. This one, He didn't die yet. Dito po, hindi pa po namamatay si Jesus. That's why He said near. Kaya po sinabi dito na nalalapit na. Meaning, I will do that. Na ibig sabihin po nun, gagawin ko. That's why I will redeem what you lost. Kaya po sabi dito, tutubusin ko kung ano yung How? nawala sa'yo. Paano po? I have to die to pay your wage of your sins. Na ako ay mamamatay para mabayaran at matubos ang iyong mga kasalanan. So that I will get it back, but I will not take it. Akin itong ibabalik sa'yo, hindi ko to kukuhain. Then I will give it to you back. Ibibigay ko ito sa'yo. That's why we call Jesus is our Redeemer. Kaya po ang tawag natin kay Jesus ay manunubos. Then you will have your kingdom. At ikaw ay mababalik sa'yo yung kaharian. When you have kingdom, what your identity will be? Kung ikaw ang may kaharian, ano ang iyong pagkakakilanlan? Sino ka? King. Hari po. If you will think, I am ordinary, then even though somebody will give you kingdom, you cannot act just like king. Hindi po pwede na kapag ikaw ay may kaharian, ikaw ay magiging pangkaraniwang tao pa rin. That's why God said, repent, change your mind and purpose. Kaya po sinabi ni Jesus na baguhin mo yung iyong isip at ang iyong layunin. Remember, you are king. Alalahanin mo na ikaw ay hari. That's what Jesus get the kingdom back from the Satan. Kaya po yun ang dahilan kung bakit kinuha ni Jesus yung kaharian mula kay Satanas. When He shed blood already, Jesus redeemed our kingdom. Noong si Jesus po ay nagbubo ng dugo doon sa krus, doon po naibalik na sa atin yung kaharian. Then already God gave us kingdom. At ibinigay na nga po ng Diyos sa atin ang kaharian. Yet we didn't firstly we didn't understand it. Sa una po, hindi po natin yon nauunawaan. We were deceived by Satan. At tayo nga po ay madalas na nadadaya ni Satanas. That's why we, as king, have to get back what we lost from Kaya Satan. po tayo bilang hari, kailangan po nating kuhanin kung ano po yung nawala sa ating kaharian. If you will not repent, what will happen to you? Kung hindi mo babaguhin ang iyong isip at ang iyong layunin, ano kaya ang mangyayari sa'yo? Even God will give you, then you will say, I think that's not mine, maybe. Kahit pa ibigay sa'yo ng Diyos yung kaharian, tapos ikaw naman sasabihin mo na parang hindi yan sa akin. That's why knowing your identity is so important. Ang malaman mo kung sino ka ay napakahalaga. That's why Jesus already gave us our kingdom. Kaya po si Jesus, ibinigay na po niya sa atin yung ating kaharian. That's why Jesus preached first preaching. At yun nga po yung unang pahayag ni Jesus. Why I came? Bakit ako naparito? You lost your kingdom. Dahil nawala mo yung iyong kaharian. You cannot get it back by your own. Hindi mo kayang tubusin yan sa sarili mong kakayanan. That's why I'm the one have to get it back. Kaya ako yung pumunta para ibalik yan I sa'yo. will not get it. Hindi ko yun kukunin para sa I sarili will ko. give it to you. Ibibigay ko yan So that sa'yo. everything will be reset as Kaya- original. Kaya naman po, para lahat ng bagay ay mabalik sa dati, yung tamang posisyon po. Then God could fulfill His purpose through His children. Nang sa gayon po, matupad ng Diyos yung kanyang magandang plano para sa kanyang mga anak at sa pamamagitan po yun ng kanyang mga anak. Okay, we will review this matter again. Atin pong balik-tanawan muli. What is the meaning of repent? Ano po ang kahulugan ng salitang repent? Thank you.
What is for? Ano po yung salitang dahilan o para saan? Why or because? Then, why Jesus said near? Sinabi po ni Jesus na malapit na. He will die and He will get it back, give it to you. Siya po ay mamamatay at siya po yung tutubos para ibalik sa iyo yung nawala mong You will kaharian. have kingdom, then you will be king. Yung kaharian mo at ikaw ay magiging hari. We greet each other this morning. Binati po natin ang bawat isa ngayong You umaga are awesome. na ikaw ay awesome. Amen. Amen. God made you and I awesomely. Nilikha po tayo ng Diyos na kamangha-mangha. You are not ordinary people. Hindi ka pangkaraniwang nilalang That's why we tao. are royal family At of tayo God. nga po ay nabibilang sa kaharian o pamilya ng Diyos. Amen. That's why you have to have proud for your identity which God gave you. Kaya naman, kailangan mo pong maging proud sa iyong pagkakakilanlan na ikaw ay anak ng Diyos sapagkat Why? siya'y nagbigay sa iyo niyan. Why we don't have power as children of God? Bakit po wala po tayong kapangyarihan bilang mga anak ng Diyos? Because we didn't know our identity clearly. Sapagkat hindi pa po natin nalalaman kung ano ba talaga, kung sino ba tayo. Now we know we are kings. Ngayon, alam na po natin na tayo ay mga hari. Who will look down at you? Sino po ba yung magmamaliit Who sa will iyo? dishonor you? Sino po yung Even though they try to dishonor you, whatever, you cannot allow them to do. kahit pa maging maliit yung tingin nila sa iyo, hindi nila mababago yung iyong pagkakakilanlan. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Yes, let's all stand please. Sumayo po tayong lahat. Just think about the message for today. Isipin po natin yung mensahe ngayong umaga. That's how God did for the human firstly. Yun po ang ginawa ng Diyos para sa tao. Of course, God did everything for His glory. Opo, lahat ng bagay ay para sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. That's why we have to reflect His glory through our lives. At kailangan nga po natin ipakita yung kanyang karangalan sa pamamagitan ng ating mga buhay. That's why Jesus preached the first statement, Ipinahagi po ni Jesus ang una niyang kapahayagan. repent, for the kingdom of heaven has come near. Baguhin mo ang iyong kaisipan sapagkat nalalapit nang ibalik sa iyo ang iyong kaharian. That is our task. Yun po yung kailangan nating gawin. That's what we have to do for His glory. Yun po ang dapat nating gawin para sa karangalan ng ating Diyos. Amen. Amen. Let us shout to glorify Him. Let us shout hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Oh, kaya amin Diyos. Salamat. 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 Hallelujah.
for your word this morning. Father, thank you. You made us so awesomely. Also, you made us kings. You made us even gods. Father, we thank you. Made us awesome, Father. Father, let us remember why you made us awesome. There is only one reason. We have to reflect His glory. Hallelujah. Oh, Father, we love you. Father, we thank you. What you have done this morning for your people, for your glory. Hallelujah. May the greatness of Jesus Christ, our Lord, our Redeemer, perfect example. Thank you for your love, Father. You never stop to loving us. Still you love us. Nobody can separate us from your love. The fellowship of Holy Spirit, the honor will remind us all the time. We are kings, we are gods to fulfill His will of Father in heaven. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will always say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah. Oh, Hallelujah, Hallelujah. Yes, you may be seated. Ako, the announcement. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen po. Amen. Ako po. Announcement po natin, yung ating pong, habi nga po, Lord's Day Service, alas 8 po ng umaga. So hanggat maaari po, maaga po tayong dumating para masimulan po natin yung ating gawain. So yung susunod naman po natin gawain yung araw-araw na pananalangin dito po sa ating sambahayan. So ganoon din naman po hanggat maaari kung wala po tayong ginagawa sa ating tahanan at maaga tayong nagising. So pumunta po tayo dito sa ating sambahayan para po sa mga manalangin yung ating pong mga nanay at tatay na nananalangin po dito sa ating sambahayan. So 6:30 po yan ng umaga araw. Yun naman po ating prayer meeting tuwing Wednesday po yan, alas 3 ng hapon. So kung hindi naman po tayo busy, lalo na po sa mga nanay na nandyan lang sa bahay at walang ginagawa, so samahan po natin yung ating mga kapatid na manalangin din po. So po, dyan po, binabalikan po yung mensahe natin ng konti para po, sabi nga, ma-refresh po tayo. Po, tapos po ng ating gawain ngayong umaga, meron po tayong LKW kung saan yung mga maliliit po nating mga kabataan na basta naglalakad na siguro at nakakaunawa, pwede na yon para po habang bata pa po sila, makakilala po sila sa Diyos. Na po. So 10:30 po yon. At pagkatapos po ng lunch, may gawain naman po yung ating mga youth and young adult na 1:30 po ng hapon. So dalaga at binata, basta single, po, pwede po silang dumalo dito po sa ating sambahayan. So, para po sa mga kapatid, wala po tayong ibang kailangan gawin, kundi sabi nga, ibahagi. So, invite po natin sila dito sa ating sambahayan at makapakinig po sila ng salita ng Diyos at ma-encounter din po nila yung ating Ama. So, February 28 po, ito po ang pinakaabangan ng lahat. Tama po ba? Yung ating pong EGF o Encountering God Fellowship. So, 7:30 po yan every last Friday of the month. So, sa 28, magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. So, salamat po sa mga nagdadala ng isang dakot na bigas. Actually, hindi po isang dakot yung dinadala nyo. Halos more than pa. Kaya, salamat po ng marami at na-appreciate po namin lahat ng inyong effort. Salamat po. We have guests. Korean siya pero American citizen. May I stand up please? We will welcome you. Yeah. Thank you. Then they brought sweets, candy, tsaka choco pie. Then why not? You might take it when you go out. Okay? See you next week.
Thank you. God bless.